difference ng dalawa na to. So depende na lang sa inyo, depende sa trip nyo itong motor na to. So umpisahan natin yung comparison video para dito sa kanyang handlebar, yung itsura na ito. Para sa Suzuki, no, stylish, yung maganda yung datingan din. Meron siyang parang maliit na windscreen dito. Ito naman yung datingan niya. So ang kinaganda kasi dito ay may special feature itong sa TBS na Smart Connect, no? So parang sa Yamaha, para din silang halogen bulb, yung kanya signal light nandito sa taas, parehas. Pagbaba natin yung headlight niya, yan, yung emblem ng Suzuki. Ito yung itsura nung kanyang headlight. So mas lamang lang sa akin si Suzuki dito sa headlight kasi napaka futuristic niya yung datingan, di ba? Dito naman kay Ntorq, so halos di naman nalalayo yung itsura nila, pero dito kasi is halogen bulb. Itong Avenis tsaka Ntorq, FI sila parehas. Dito sa kanyang, so yung kanyang size dito is 90 by 90 by 12, naka disc brake, naka mugs, naka tubeless, MRF yung kanyang tires, single piston caliper to, yung caliper niya rito is Nissin. Dito naman sa kanyang front, no, ito yung kanyang front fender para sa Ntorq. Ito ay tubeless na rin. Ang tires naman dito sa harap is 180 by 12. So naka mugs, naka disc brake, naka single piston caliper din, pero wala tong brand. Para naman sa kanyang footboard, malawak din, maluwag-luwag din siya, diba? Yung design niya, yan, sa extension ng paa, pwede yung tapakan to, diba? And then meron din siyang utility hook dito sa harap, at meron ding utility hook dito sa ilalim ng kanyang upuan. So yan yung design para dito sa may kanyang footboard at sa harap. Kay Ntorq naman, yan, maluwag din, halos di rin sila nalalayo. Yung extension ng paa hanggang dito, yan, pwede kayong mag-extend dito, pwede nyo tapakan to, diba? So meron din tong utility hook, yan, dito sa may bandang ilalim ng upuan. Meron din siya dito sa harap na utility hook, yun, no? So para sa ignition key niya, ito yung itsura, diba? Maganda rin yung design. So kagandahan kasi dito kay Avenis, meron siyang side pocket. Yan, meron din siyang USB port dito sa compartment dito, nasasara din siya. Tapos ito yung itsura nung handlebar ng Avenis. Naka digital na yung kanyang panel, yung switches niya premium din, yan. Ayan, yung datingan niya rito, diba? So dito naman kay Ntorq, wala tong side pocket dito. Ito naman yung kanyang ignition key. Yan, wala rin siyang side pocket dito. So ito naman yung datingan niya. Pagdating sa handlebar, yung mga switches niya, premium din. Yan, naka panel gauge is digital din siya. Sa upuan naman, ito yung itsura nung kay Avenis, premium din, same lang din sila nung datingan, no? Meron din siyang stitches dito na kulay pula. Tapos maganda rin yung kanyang leather na ginamit dito, 'di ba? Yung foam, yan, malambot, no? Yan, piga-pigain natin para ma-compare natin kung alin ang mas malambot. Yan, para mas makapal yung foam. 'Di ba yung kay Ntorq, 'di ba? Ito naman, para sa akin, mas malambot yung foam ni Ntorq. Pero yung kanyang quality ng leathers is parang mas lamang si Avenis, no? So, ito, premium din naman siya. Tapos dito naman sa side na to, premium din. And then yung kanyang stitches dito na kulay red, no? Same na same din sila. Pero mas malambot etong si Ntorq pagdating sa foam. Sa kanyang compartment, ito yung datingan niya, no? So para sa akin, halos magkasing luwag, tingin ko lang, pero mas lamang kasi si Ntorq sa akin.
Dahil si Ntorq kasi meron siyang USB port dito, tsaka meron din siyang ilaw. Pero yung kanyang luwag dito, nung kanyang compartment, maluwag din siya, diba? Foot pegs, yan yung datingan niya, chrome design. Ito naka-SEP na to, or Suzuki Eco Performance. And then yung kanyang emblem dito na Avennis Premium datingan. So dito sa side, yung blower, yung kanyang exhaust, yan yung style niya. Sa likod naka drum brake dito, tapos may air hugger, MRF din yung kanyang tires. Ang size nito is 90 by 100 by 10. So dito naman yung kanyang emblem dito ng Ntorq na 125. Yung kanyang datingan ng kanyang foot pegs dito, mas maganda sa akin si Ntorq, no? Pati rito sa kanyang blower, yung kanyang exhaust dito, mas maporma para sa akin si Ntorq. So dito mas lamang lang si Ntorq dito ng size nung sa gulong, no? Tubeless din to. Ang size nito is 110 by 80 by 12, no? So naka drum brake din dito, tire hugger din yan. Mas maliit yung tires nito compare kay Ntorq, no? Para kasing tires din to ni Bergman, no? Halos di nalalayo yung size nila. Ito naman sa kanyang taillight, ito yung dati niya, ito yung design. So tingnan nyo na lang mabuti kung ano yung pinagkaiba nila, no? Ito LED, tsaka yung park light nya LED rin. Pati yung kanyang grab bar at yung kanyang design dito para sa tangke. And then ayan, 'di ba? Yung kanyang design dito sa may taillight nya, dito sa may puwet, 'di ba? Yung kanyang fender dito, yung kanyang mga ilaw, yung design niya dito, yung looks niya, halos medyo may pagkakahawig, 'di ba? Ito LED na rin yung taillight nya, tsaka yung park light nya. Tapos dito na rin, kayo, dito rin yung gas tank nya. Tapos ito rin yung itsura nung yung kay Ntorq, yung kanyang center stand tsaka yung side stand nya. Yan. So sakyan naman natin yung dalawang motor na to. Sakyan natin. Ako dito sa motor na to, kahit sabihin na natin na 10 inches yung kanyang likod, pero ang taas kasi nung ground clearance niya, no? Yun yung mga sinasabi nila kay Bergman dati na ang liit naman yan, para namang e-bike. Pero dito sa motor na to, hindi mo mapapansin na maliit yung kanyang rear tires, na 10 inches lang yung tires na ito, di ba? Ito kay Ntorq is kahit sabihin natin na 12 inches yung likod niya, abot natin tong motor na to, di ba? Para sa 5'2" na kagaya ko, yun, sobrang tingkayad ako dito kay Avennis, di ba? Kahit kay Bergman, sobrang tingkayad din ako. Kaya ayan, no? So sa lahat ng mga gustong kumuha dito sa premium bikes dito sa may Baliwag, puntahan nyo na lang dito, kontakin yung number na nandiyan sa description box para sa kanilang, or para sa inyong mga inquire, no? Para dun sa mga gustong kumuha ng mga motor dito. Ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no? Ito na ba yung dalawang motor na babagay sa'yo? So kung ito na nga, markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw.
So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.